Assalamualaikum sa lahat ng aking mga viewers. Hello everyone! Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. So ito pala ang aking tanim na malunggay mga sisi at ang aking mga tanglad. Medyo mainit po talaga dito kaya kailangan talaga itong bigyan ng 2 beses isang araw ng tubig. At lumabas din kami ni Mr. mga sisi, may nakita akong halaman. Sabi ni Mr. ito daw ang castrol na ginagawang castrol oil. Sapagkat sa atin po ay binabaliwala natin ito nung nandoon ako sa Cebu. Marami itong nakita ko doon pero hindi ko talaga alam kung anong klaseng halaman iyan. So, dito mga sisi, pumasok kami ni Mr. kasi ang aking customer po ay ang kanyang design ay may embroidery. So, dinadala ko dito at pina-embroidery. Ito po siya. Ayan. Hindi talaga basta-basta ang mga damit ng mga Pakistaning babae mga sisi. Lalo na kapag branded yung tela nila. So, marami kasing mga design na nilalagyan ng embroidery. Ayan. Tapos, ito pong mga abubot na ito mga sisi ay dagdag design din po ito sa mga damit nila. Mga sisi, pag may mga raming mga ganitong abubot, mahal po ang mga ito kapag ina-add ito sa customer. So, ito mga sisi, nauwi na kami ni Mr. at hindi ko na binidyohan. Bumili pala kami ng mangga mga sisi. So, dito sa Pakistan mga sisi, kapag kumakain dito ng mangga, ay lalo na kapag galing ka pa bumili ay hinugasan ito. Oo, sa akin yung mga sisi ay sinabunan ko talaga ito eh. Oo, ng dishwashing. Tapos hinugasan ko ng maayos. Tapos ay binababad ko siya sa malamig na tubig mga sisi. Within 30 minutes, pwede na siyang kainin. Minsan nga daw sabi ni Mr. ay lalagyan ng ice para talaga ay lalamig. Kasi mga sisi, kung hindi mo ito hagasan ng mga sabon, ay yung medisina po ay magkaroon kayo ng parang sugat-sugat po sa may bibig. Nagkaganon kami dalawa ng anak ko. Kaya binalatan ko na rin mga sisi para talaga ay makain ng maayos ang anak ko. Kasi minsan kapag binigay ko sa kanya ang mangga, ay hindi niya inuubos. Oo, hindi niya kinain ng maayos. Kasi daw may balat. Kaya ang ginawa ko, binabalatan ko siya para makain niya talaga lahat. Tapos, kinukulit ako ng anak ko mga sisi. Tapos, ayaw naman niyang magpakuha ng camera. Ganito talaga dito mga sisi. Kapag kumain ka din ng apple, kailangan mo ding balatan. Kasi, hindi kasi natin alam kung ano yung tubig na ginagamit na sa labas. One time kasi na may nakita ako, lalo na sa Divisoria area, dun sa Basarba, ay kumuha lang sila ng tubig sa kanal tapos hinugas nila. Oo, kaya hindi tayo magkumpiyansa sa talaga dito mga sisi about sa mga kalinisan sa pagkain kasi tayo lang din po ang suffer kapag magkasakit tayo, lalo na kapag magkasakit sa tiyan. Tingnan nyo ako, kahit na nasa kusina ay dala-dala ko pa rin yung inches tape sa liig ko. Ganyan talaga kapag mananahi mga sisi, kahit saan ay dadalhin yung inches tape. So, ganito ang ginagawa ko mga sisi. Ang yan pong nasa tiles ay balat po yan mga sisi. Hindi po yan talaga sa loob ng fruits. So, ito mga sisi ay iserve ko na ito sa anak ko. Kumuha lang ako ng konti. Tapos, ito pala, nandito na ako sa kintahian at ito pala ay ang aking measurement table. Nasa harap ko nilagay sa aking makina para kapag may mga sukat-sukat ay madali ko na lang siyang matrace. So, nito mga sisi ay nagtatahi ako ang aking customer kasi ang dami niya talagang pinatahi mga sisi, isa 7 set. Tapos yung sa anak niya, hindi ko pa alam kung ilang set kaya ang magawa nun. Kaya ito po ay i-deliver po ito Monday. So, kailangan ko talaga itong tapusin. Kaya, hindi lang naman ito ang customer ko. Kailangan ko talagang i-insert yung mga dapat kong tatahiin araw-araw.
schedule na talaga ito. So, kahit papaano naman, kahit nasa bahay ako, ay hindi ako nabuboring, kumikita rin kahit nasa bahay. Ito talaga ang pinakamaganda kapag marunong kang magtahi, mga sisi. At kapag mayroon ka pong mga skill, ay dapat mo talaga itong gagamitin, mga sisi. Oo, kasi magagamit mo talaga at masishare mo rin sa iba. At yun nga, mga sisi, ay kahit nasa bahay ako ay meron din pa rin mga kita. So ito ang ginagawa ko, hindi talaga madali ang mga damit dito ng mga Pakistani. Detailed talaga, mga sisi, mga laces para po additional na design. Tapos dito po sa may elastic niya ay tinatahi ko ng double. At ito na yung damit na pinatahi niya. Grabe, ang ganda ng tela niya, pure cotton. At ito, binilhan ko siya ng buttons, tag 75 rupees ang isa. Oo, ano na yan niya, charge na iyan. Tapos yung mga laces din. Ayan, so ito po yung design ang napili ko para sa kanya, para iba-iba din yung design ng damit niya. Ayan, medyo matangkad na babae yung customer natin, mga sisi, ang ating kabayan. At alam niyo naman dito sa Pakistan, kapag Pakistani dress ay maluwag po talaga, mga sisi. O, para hindi bumabakat sa katawan. At lalo na ngayon ay mainit, kailangan talaga ang damit mo is maluwag. Ayan, hello mga sis! Assalamualaikum! Ito, nandito ako sa ating tahian. It's 11 p.m. na. So, tatapusin ko lang muna itong trouser. Oo, itong pants na tinahi ko. Para mapicturan ko na ito. Kasi after kong matahi ay nag-a-update ako sa aking customer. So, pinopost ko ito siya sa aking account sa Facebook para makakita nila yung kanilang mga damit. At para maging update ako. Ang aking account po ay lock account po siya, pero yung mga customer ko po ay palagi ko po pinopost kung ano-ano para ma-update nila yung mga order nila. Oo. So, ayun nga, mga sisi, ang dami talagang mga halaman dito na hindi ko alam na napakagamit pala. Katulad ng pinakita ko sa inyo, castrol pala iyon, castrol oil, na maganda po siya sa buhok, mga sisi. Binibili namin iyan dito. Dito sa Pakistan, ang dami talagang mga klase-klaseng mga oil para sa buhok. Oo, na ano kasi yan sila, mga sisi, maalaga sila sa kanilang mga buhok. Oo. Kaya napakakapal ng mga buhok nila. Actually, mga sisi, nung dumating ako galing ng Pilipinas, ay ang dami kong yung tigyawat ba, maliliit, malalaki. Kasi kasi ako, gumagamit ako ba ng sunscreen doon. Tapos hindi ko alam, hindi siguro ako nahiyang. Kaya dito, umabot talaga dito. Oo. Kaya nung dumating ako dito ay marami akong tinatry. Pero in fairness, yung mga beauty product nila dito ay hindi po mahal at na effective din. Oo, kapag alam nyo lang kung anong klase ng produkto. Oo, marami ditong mga beauty products nila na napaka-effective. Lalo na yung mga oil, hair oil, ang dami niyan dito. Castor oil, mustard oil, may olive oil, may coconut oil. Napakalaking tulong po talaga sa buhok, mga sisi. Oo. Kaya, talaga, kapag umuwi ako ng Pilipinas, ay iba yung presensya. Oo. Doon sa Pilipinas, hindi ka magka-allergy sa kamay. Kasi sanay na tayo sa tubig natin. Ang problema ko dito sa Pakistan, mga sisi, ay allergy ako sa sabon. Kaya kapag naglaba ako ng mga basahan, nilalaban ko kasi yan sa kamay, hindi naman pwede na ilagay natin sa washing machine, di ba? So, kapag naglaba ako niyan at kinakamay, grabe, ang kati ng kamay ko talaga. Dati nga, nagdusa ako 1 year dito talaga sa dito sa aking baby finger. Kung wala akong viewers sa YouTube na nirecommend sa akin ang Dermovet, sus, hindi yun nawawala, mga sisi. Nadala ko pa yun sa Pilipinas. Maliit lang siya dito, tumutungtong. O, tingnan ninyo, may pa nga, Ayan. Oo. Kaya,
kapag pumunta tayo sa ibang lugar talaga, may mga bagay na hindi tayo nahihiyang sa mga sa balat natin, ganun ba? So, pagdating ko talaga dito, yon ang problema ko, yung sabon. Nangangati yung kamay ko. Pangit na ng kamay ko, mga sisi. Kaya, yun, kino-continue ko ginamit yung mga Dermovet kapag mayroong mga kati-kati, konti, ganun. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, mga sisi, nawala siya. Pero, ang pumalit, dito sa kamay ko, mga sisi, dito. Alam niyo naman, mananahi ako. So, dito, ayan oh, ayan, sa sabon ito, ayan. Tapos, ito sa kamay ko, mga sisi, ayan, tingnan niyo nag-black siya, diba? Sa ano yan, sisi? Sa scissor yan. Doon ako sa Pilipinas, masyadong maitim ito. Pero nung dumating ako dito, nawala ang itim. Pero mayroon pa din siyang parang marka. Oo, marka ito. Ayan talaga, mga sisi. So, iba-iba yung klima. Tapos nung nagdala ako ng sandal galing dito, ang dali niya nagpakpak sa Pilipinas. Yun bang nagpeeling, nasira ba? Pero dito sa Pakistan, kahit napakamura na sandal na binili mo, matibay siya. Oo. Siguro sa klima natin, no? Kasi pag dinala mo sa Pilipinas, ang dali nasira yung pang-party ko na sandal na binili. Dali talaga nasira. Ginamit ang anak kong babae. Pero dito sa Pakistan, kahit mura siya, ay matagal siyang masira. Ako kapag bumili ako ng sandal, mga sisi, pinatahi ko iyan. Oo, totoo. Pag bago, pinatahi ko para naman ay matibay talaga. Mura lang dito patahi ng sandal, mga sisi. At sapatos, 60 rupees lang. Oo, 60 rupees ay nasa ano lang, 12 piso. O diba? 12 piso isang ano na. Napakamura lang. Kaya, yun, mga sisi, may delivery ako bukas. At sabi ni Mr. kailangan kong tapusin yung order ko kasi next week ay pupunta na naman kami sa village, sa lugar ng mama niya. Oo, ng mga 3 days. Kasi bakasyon ni Yusef. So, doon na naman ako mag-video-video, mga sisi, mag-share sa inyo. O, diba? So, yun, mga sisi, kung ano po yung mga concern ninyo at mga tanungan, comment lang po kayo. At I try my best po na masagot ko iyan. Oo. So, dito lang muna ang ating mga video, mga sisi. Nag-update lang po sa inyo. Maraming salamat. Al-Hafiz.